Hello everyone! For today's video, gagawa ako ng empanada. So, gagamit lang tayo ng 3 basong flour. Lagyan natin ng 1 kutsaritang asin, 2 kutsarang puting asukal, tapos halu-haluin. Maglagay din tayo ng 1/4 cup cooking oil. Pwede na yung vegetable oil. Tapos halu-haluin ulit. Makikita nyo yung flour parang mag-flaky siya. Yan, simpleng-simple lang ito. Maglagay tayo ng 1 basong malamig na tubig, pero hatiin lang muna natin. 1 kutsarang suka, tapos halu-haluin. Masarap itong pang merienda o kaya pang negosyo. Tapos, unti-untiin nating ilagay yung tubig na natira hanggang pwede nang masahin. Ito yung pinaka-simpleng paggawa ng dough para sa ating empanada. Ayan, pagkatapos masahin lang natin. Maglagay lang ng konting flour para hindi dumikit. Masahin natin hanggang lumambot yung ating dough. Dapat galingan natin yung pagmasa natin para hindi makunat yung ating dough. Ayan, pagkatapos i-wrap lang natin ng plastic wrap. Tapos ilagay natin sa ref para mas lumambot pa siya. Pagkatapos yung ating filling naman ang gagawin natin. Depende sa inyo kung anong gusto nyong filling. Sa akin kasi yung giniling na baboy tapos patatas. Tapos maglalagay ako dyan ng pineapple tidbits para masarap. Pwede rin giniling na manok, o kaya baka, o kaya tuna, ham and cheese, ganon. Depende sa inyo kung ano yung pinakagusto nyong flavor ng ano nyo. Pwede pala itong pang negosyo. Madami akong nakikitang nagbebenta ng empanada kahit sa loob ng mga bus. Pero dati talaga nagbebenta rin kami ng empanada. Empanada sa bilao, ganon, o kaya pira-piraso. Madaming bumibili, lalo na yung mga estudyante. So yan, nagisa lang ako ng sibuyas, bawang, tapos lagay ko na yung giniling na baboy. Timplahan lang natin ng konting paminta, asin, konting magic sarap, na 2 kutsarang toyo. Pero optional lang yung toyo kung ayaw nyo ng toyo. Lagay din kayo ng 2 kutsarang asukal or depende sa gusto nyong tamis, anong feeling nyo. Naglagay din ako dyan ng pineapple tidbits. Sinuna ko muna yung juice nya. Nilagay ko na yung patatas. Yan, ganyan lang kasimple yung filling para sa empanada. Masarap din yung tuna, spicy tuna, o kaya ham and cheese. Yan, so ready na yung ating filling. Set aside muna natin hanggang lumamig kasi hindi tayo pwedeng gumawa ng empanada na mainit yung filling natin kasi mabubutas yung dough. Ayan, after 1 hour, pwede na yung ating dough. Masahin ulit natin hanggang tuluyang lumambot. Ayan, pagkatapos hatiin lang natin sa 2 para hindi tayo mahirapan mag-roll. Ayan, gawin nating pahaba. Tapos hatiin natin yung tamang-tama lang ang sukat para hindi masyadong malaki yung ating empanada. Napakadali lang gawin ng empanada. Hindi na natin kailangang bumili sa labas, di ba? Charot. Ganito pala ako gumawa ng empanada. First, flat ko muna yung dough para mabilis na lang siyang i-roll. Dapat gawin mong pabilog. Hindi naman perfect na bilog. Yung tamang-tama lang. Kasi madadaan naman yan sa pag-close natin ng empanada. Ayan, pagkatapos lagyan natin ng filling dun sa pinakagitna para
mas madali siyang i-close. Yung tamang-tama lang din dapat yung ilagay para hindi siya punong-puno. Tapos i-press mo lang lahat ng gilid. Ayan. Then press, fold, hanggang sa ma-close mo na lahat. Ganyan lang kasimple. Yung iba gumagamit sila ng tinidor para pang-close. I-press mo lang lahat ng gilid niya, both sides. Dati hindi rin ako marunong mag-close ng ganyan. Dati gumagamit lang ako ng tinidor. Make sure din na ma-close mo ng maayos yung empanada para hindi lumabas yung kanyang laman. Saka hindi rin na pumasok yung mantika. Ayan, press mo lang lahat ulit sa gilid niya. Tapos, press, fold hanggang matapos lahat. O, diba? Simpleng-simple. Tsaka itong empanada na ito, hindi pala siya makunat, tsaka hindi rin siya matigas. Malambot yung ginagawa naming dough. Tsaka masarap talaga. Yung tinapay niya, yung dough niya palang masarap na. Madami palang style ng pag-close ng empanada. Yung iba, madaming design. Pero dalawa lang yung alam ko, yung ganito lang, tsaka yung pinipress ng tinidor sa gilid. Dati hindi ako marunong magganyan, pero practice makes perfect, 'di ba? Yung dough din natin, din na kailangan na lagyan ng baking powder tsaka itlog para lumambot. Technique lang dyan yung paglagay natin ng suka, mantika sa mixture ng dough. Ayan, pagkatapos, prinito ko lang lahat. Pwede rin yung i-oven kung may oven kayo. Pero kapag oven kasi, medyo matigas yung ating dough. Tsaka, nagdra-dry yung kanyang laman. Pero depende pa rin sa inyo. Ayan. Tsaka, itong empanada pala na ginagawa ko, hindi na kailangan ng sauce. Kasi yung kanyang palaman tsaka yung dough, masarap na siya talaga. Oh, yan ang patunay na masarap yung empanada, guys. Yung anak ko nakadalawang piraso na empanada dyan. Nang hirit pa. Ayan, sa mga gustong magnegosyo dyan, magnegosyo na kayo. Patok na patok pa ito sa mga estudyante. Pwede rin tong panghanda. Sa panonood.